11,000 toneladang nakalalasong kemikal na ilegal na nakaimbak sa malaking bodega. Parang imposibleng mangyari, pero kapag sumabog ito na parang lakas ng isang nukleyar na bomba. Paalala ito na maaaring may hindi mo inaasahan na nakatago lang sa iyong bakuran. Ang apokaliptikong pagsabog ay naging viral agad, at isang tanong ang umaling-aungaw sa buong mundo. Paano ito nangyari? Ibinunyag ng katotohanan ang matinding kasinungalingan at katiwalian. Kaya napilitan ang Partido Komunista ng China na talikuran ang sarili nilang miyembro. Sa isang napakainit na gabi ng tag-init sa Tianjin, abala ang mga manggagawa sa pantalan. Ang malawak na lugar na ito, ang ekonomikong pintuan ng Beijing, konektado sa mga higante ng industriya. Dahil dito, isa ang Tianjin sa pinakaabalang pantalan sa mundo, kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng mga tagapamahala ng kargamento para makasunod sa schedule ng pagpapadala. Isa sa mga kumpanyang nagpapalakas ng kalakalang ito ay ang Ruhai Logistics, na nagmamay-ari ng pasilidad na kasinlaki ng 10 football field. Kamakailan lang nila nakuha ang karapatang maglipat ng delikadong kalakal. Mahigit 1 taon nang nagpoproseso ng delikadong kemikal ang Ruhai. Ngunit hindi sanay ang mga manggagawa nitong humawak ng mga ito ng ligtas. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, inilalapit nila ang nasusunog na kemikal sa mga pampasabog at nag-iimbak ang kumpanya ng lampas sa regulasyon. Kahit lantad ang mga paglabag, kamakailan lang ay pumasa sila sa inspeksyon ng Estado. Kaya noong gabi ng Agosto, 12 pinroseso ng mga tauhan ang mga kargamento gaya ng dati. Habang patuloy nilang dinaragdagan ang mga container, hindi nila alam na may paparating na sakuna. Sa Ruhai Arrival Zone, 27 tonelada ng gun cotton ang nakalagay sa mga bakal na kahon ng kargamento na naghihintay na maproseso. Isa itong napakabilis magliyab na compound. Dapat itong itago ng basa at malamig. Pero sa halip, ilang araw na itong nabibilad sa matinding sikat ng araw. Pagkatapos umabot sa 150 degrees Fahrenheit o 65 degrees Celsius, biglang nagliyab ang isang lalagyan. Napansin ng mga manggagawa ang apoy, makalipas ang ilang minuto at agad nilang tinawagan ang mga emergency services. Inakala nilang karaniwang sunog ito, kaya agad rumesponde ang 8 truck ng bumbero. Nakalak ang mga gate ng bodega pagdating nila at wala ni isa sa mga tauhan ni Ruhai ang nakita. Nakakainis man, napilitan silang manood lang mula sa labas habang nilalamon ng apoy ang mas marami pang container. Nang sa wakas ay makapasok sila sa lugar, sinalubong sila ng makapal na usok na itim at masangsang na amoy sa hangin. Isang buong tumpok na mga container ang nagliyab sa apoy. Habang sumusugod ang bumbero, nag-aalala na ang kumander. Ang kanyang team ay napapalibutan ng mga bakal na kahon na maaaring magliyab anumang sandali. Kaya tinanong niya ang mga tauhan ni Ruhai kung ano ang laman ng mga iyon. Pero wala ni isa ang nagbigay ng diretsong sagot o nagsabi man lang na puno ng mapanganib na kemikal ang bodega. Sinusubukan ng mga bumbero na marating ang sunog, pero halos imposible ito. Makikitid na ang mga kalsada sa pasilidad tapos nakaharang pa ang maze ng pinagpatong-patong na container. Dahil nabigo sa pagbukas ng daraanan, nagbago ng estratehiya ang mga bumbero. Gumamit sila ng water cannon para palamigin ang mga kalapit na container at mapigilan ang pagkalat ng apoy. Ngunit walang saysay ang kanilang pagsubok. Sa kabila ng pagsusumikap nila, lalong lumakas ang apoy kaya nag-alala ang mga rumesponde na baka hindi tumagal ang kanilang kagamitan. Nang makita ang panganib, iniutos ng komander na umatras ang grupo sa ligtas na distansya at tumawag ng tulong. Pero pagdating ng karagdagang mga tauhan sa gitna ng naglalagablab na apoy, hinarap ng mga bumbero ang isang hindi mapigilang sunod-sunod na pagsabog. Tumatalon ang apoy sa pagitan ng container. Sinisindihan ang pabago-bagong chemical na lalong nagpapalakas sa pagkalat nito. Mabilis na naabot nito ang mga likidong madaling magliyab at sumabog ang mga ito sa maliwanag na pagsiklab. Sabay-sabay na kumikilos ang mga bumbero. Nagtatayo ng supply at binubuhusan ng tubig at bula ang anumang makita. Ang tanging opsyon nila mula sa puntong ito ay protektahan ang lokal na lugar. Pero hindi alam ng mga rumesponde na mas malaki pa palang krisis ang kanilang nililikha. Ang mga chemical na ini-spray nila ay nagre-react ng matindi sa tubig na nagdudulot ng mapanganib na pag-ipon ng mga pressurized na gas. Habang nauubos ang laman ng kanilang tangke, nakarinig sila ng nakakabahalang tunog ng pagsabog mula sa mga umuusok na lalagyan. Dahil hindi nila alam ang mga babala,
Patuloy silang lumaban sa apoy hanggang kumalat ito sa pangunahing imbakan. Dito iniimbak ang pinakamapanganib na sangkap at nilalamon ito ng naglalagablab na init sa matinding bilis. Nang makita nilang libu-libong lalagyan na ang nasusunog, pinalawak ng mga bumbero ang safety zone para isama ang mga kalapit na gusali at nag-utos sila ng malawakang paglikas. Habang tumatakas ang mga tao sa ligtas na lugar, umabot sa mahigit 200 degrees ang temperatura sa bodega. 800 tonelada ng paputok na abono ang nabubulok. Naramdaman ng mga bumbero ang malakas na pagyanig sa ilalim ng paa. Kasunod ang isang pagsabog sa pangunahing bodega na naitala bilang lindol na 2.3 magnitude. Nagpadala ito ng mga piraso ng tunaw na bakal na lumilipad sa lahat ng direksyon habang daan-daang shipping container ang sumabog sa isang iglap. Ang mga bumberong pinakamalapit sa pagsabog ay nabalot ng ulap ng nakalalasong kemikal at ang bodega ay umuugong sa hindi matatag na pundasyon. Gulat at litong-lito, ang ilan ay naghahanap ng daan palabas habang bumabagsak ang gusali sa kanilang paligid. Pero makalipas ang 30 segundo, isang mas malaki at nakabibinging pagsabog ang sumabog sa lugar. Sa isang iglap, isang dambuhalang bola ng apoy ang sumabog sa ere. Pinapakulay kahel ang kalangitan sa gabi. Ang lakas ng pagsabog ay nagpalusaw ng mga truck ng bumbero at ang shockwave ay dumaan sa Tianjin, binasag ang mga bintana hanggang 6 na milya ang layo. Kalaunan, itinala ng mga seismologists ang pagsabog bilang lindol na 2.7 magnitude. May puwersang 400 tonelada ng trinitrotoluene katulad ng maliit na nuclear bomb. Habang magulo, nagmadali ang mga tagapagligtas hanapin ang mga naipit na nakaligtas. Ngunit hindi na makilala ang lungsod, buong mga komunidad ay naglaho na. Makapal ang usok at abo sa hangin at bumabagsak sa paligid nila ang naglalagablab na mga debris. Sinunog din ng pagsabog ang libu-libong bagong gawa ng mga sasakyan. Ginagamit na panggatong ang nasusunog na bangkay ng mga ito na nagpapaliyab sa natitirang kemikal sa labas ng unang sunog. Halos walang impormasyon na natatanggap ang mga emergency responder. Hindi nila alam kung saan nagsimula ang pagsabog o kung may panganib sa nakamamatay na sangkap. Gayunpaman, ginagawa pa rin ng mga unang rumesponde ang kanilang makakaya upang mapigilan ang pagkalat ng apoy at dahan-dahang ilikas ang daan-daang mamamayan sa buong magdamag. May kaba at tensyon sa Tianjin kinabukasan ng umaga. Maraming apartment ang nawasak at natatakot ang mga tao na baka umabot sa 1,000 ang bilang ng namatay. Lalo pang lumala ang kanilang pag-aalala nang dumating ang isang malaking grupo ng mga sundalo upang maghanap sa wasak at nasusunog na mga guho. Samantala, natuklasan ng mga paramedic na libu-libong mga residenteng nawala ng tirahan ay may nakakabahalang mga sintomas. Kabilang ang pangangati ng balat at hirap sa paghinga dahil sa paglanghap ng nakalalasong usok. Ibinahagi rin ng mga tagapagligtas ang kanilang mga reklamo kaya't pinaghihinalaan ng mga emergency services na may sangkot na kemikal sa pagsabog. Dahil kailangan ng ekspertong kaalaman, dumating ang isang grupo ng mga espesyalista sa chemical warfare noong hapon upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Labis silang nabahala sa kanilang natuklasan. Ang hangin sa paligid ng lugar ay naglalaman ng ilang mapanganib na gas, kabilang ang ammonia, sulfur dioxide at phosgene, isang sangkap na ginagamit sa mga chemical na sandata. Gayunpaman, ang pinakamasamang resulta ay nagmula sa tubig na pumupuno sa hukay ng pagsabog. May higit 8,000 beses na mas maraming cyanide ito kaysa ligtas sa inuming tubig, kaya nagdulot ng takot ang pagsusuri na patibong ng kamatayan ang buong lugar. Nang matukoy ang lawak ng kontaminasyon, agad tinataka ng autoridad ang lahat ng kanal at imburnal para maiwasan ang pagdaloy ng lason. Nagtayo sila ng mga harang sa paligid para maprotektahan ang publiko mula sa maaaring nakatago sa guho. At tama nga, mabilis na natuklasan ng mga chemical team ang 700 tonelada ng cyanide na nagkalat sa lugar. Agad nilang winisikan ito ng neutralizing solution. Pero dahil marami pang kemikal ang hindi pa natutukoy, napakahirap ng kanilang gawain. Habang lumalala ang krisis sa kapaligiran, sinusubukan ng pamahalaang Tsino na paliitin ang epekto ng pagsabog pero wala silang matatakbuhan. Nilipol ng pagsabog ang napakaraming kargamento. Naantala nito ang pandaigdigang supply chain kaya umani ito ng matinding pansin mula sa buong mundo. Dahil sa matinding pressure, napilitang mangako ang mga opisyal ng pampublikong investigasyon habang lahat nagtatanong,
Ano nga ba ang iniimbak ni Ruhay sa bodega? Kinabukasan, naglabas si Ruhay ng inventory report na lalo lang nagpatunay sa kanilang kapabayaan sa pamamahala. Karamihan sa mga dokumento ay nasira sa pagsabog at wala ring backup ang kumpanya para makumpleto ang buong talaan. Para makuha ang malinaw na sagot, in-interview ng investigador ang senior staff ng Ruhay at ginamit ang record ng adwana para sa kulang na detalye. Tinataya nila na hindi bababa sa 3,000 at 500 tonelada ng chemical ang nakaimbak sa pasilidad. Ngunit maaari itong umabot ng hanggang 11,000 at 300 tonelada. Naggingit-ngit ang mga lokal na nawala ng tirahan ng mabunyag ang nakakabahalang detalye sa press conference ng gobyerno. Sa pagpupulong, sinabi ng mga lokal na 40 opisyal ang kumpirmadong nasawi. Hindi binalaan ang mga residente sa mga delikadong kemikal na malapit sa kanilang bahay. Mas malala pa, ang mga paliwanag na natatanggap nila ay malabo at hindi nagbibigay ng sapat na kapanatagan. Habang nadismaya ang mga mamamahayag, pinilit nilang sagutin ng mga opisyal ang mga tanong, ngunit bigla nilang tinapos ang pagpupulong at pinutol ang live stream. Hindi nakapagtataka, ang kanilang hindi pag-aasikaso ay nagdulot ng mga tsismis tungkol sa korupsyon online at naging usap-usapan ang pagsabog sa mga social media platform ng China. Dahil walang mapagkakatiwalaang impormasyon mula sa estado, nagsimulang siyasati ng mga mamamahayag ang sakuna mismo. Ilang araw ang lumipas, ibinunyag nila ang isang nakakabahalang detalye. Sa undercover na ulat, ibinunyag ng pulis na palihim tinatanggal ng awtoridad ang mga bangkay at sinasadya nilang mali ang bilang ng namatay na inilalathala sa Chinese media. Pagputok ng balita, bumagsak agad ang kredibilidad ng gobyerno at naging mainit ang usapan sa posibleng pagtatakip. Mas nagsaliksik ang mamamahayag ngunit naharap agad sa hadlang. Biglang nagsara ang website ni Ruhay. Hindi na rin ma-access ang mga record ng pagpaparehistro nito. At bigla ring nawala ang mga pampublikong database. Parang may nagtatangkang burahin ang mismong pag-iral nito. Pagkatapos, may isa pang nakakagulat na revelasyon. Iligal na itinayo ang pasilidad ni Ruhay. 500 metro lang ang layo nito mula sa mga bahay, paaralan at nursery, kalahati ng itinakda ng batas. Gayunpaman, inaprubahan pa rin ng estado ang pagtatayo nito at pinayagan itong magbukas noong 2012. Ngunit simula pa lang ito ng mas malalim na problema. Ang kasaysayan ni Ruhay ay naging pampublikong kaalaman na nagbigay daan sa media na ibunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi kailanman nabigyan ng lisensya ang kumpanya para mag-imbak ng chemical. Isang taon bago ang mga pagsabog, nakakuha ng pansamantalang pahintulot ang kumpanya na ilipat ang mga kemikal sa loob ng pantalan sa ilalim ng mahigpit na kondisyon na hindi nila ito maaaring iimbak. Ngunit nilabag nito agad ang kasunduan at nag-imbak ng kemikal sa sariling pasilidad. Lumala ang sitwasyon dahil ipinagpatuloy ni Ruhay ang paggawa kahit paso na ang lisensya nila sa kemikal. Alam ng mga opisyal na ilegal na nag-iimbak ng chemical si Ruhay kahit pumasa ito sa inspeksyon ilang buwan bago ang sakuna. Para sa mga nawalan ng tirahan, ito na ang huling patak ng kanilang pasensya. Galit na galit sila kaya lumabas sa kalsada at hiniling na bilhin ng estado ang mga nasira nilang ari-arian. Tumanggi ang mga opisyal, iginiit na inaprubahan ng mga residente ang lugar sa survey ng komunidad. Isa itong lantad na kasinungalingan at natatakot ang mga tao na hindi na nila makakamtan ang hustisya. Habang umaabot na sa sukdulan ang kanilang galit, binago ng Greenpeace ang takbo ng sitwasyon nang ilabas nito ang isang ulat tungkol sa pagsabog. Sabi nila, may 2 pang bodega ng kemikal sa Tianjin na mas malapit sa mga tirahan kaysa sa Ruhay. Pero ang pinaka-nakapipinsalang bahagi ng ulat ay tungkol sa mga may-ari ng lugar. Parehong kumpanya ay konektado sa Sinochem Corporation, isang makapangyarihang kumpanyang kemikal na pag-aari ng Partido Komunista ng China. Kapag tiningnan sa unang tingin, ang koneksyon sa Sinochem ay nagpapakita lamang ng kawalang pakialam ng gobyerno sa mga regulasyon sa pagtatayo. Ngunit nagiging mahalaga ito nang malaman ng media ang tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Ji Feng. Bilang manager ni Ruhay, noong panahon ng pagsabog, may kinalaman siya sa mga desisyong nagdulot ng sakuna. Nalaman ng mga investigador na konektado siya sa matataas na opisyal ng CCP, kabilang ang dati niyang trabaho sa Sinochem. Bukod kay Feng, konektado rin ang mga may-ari ng kumpanya sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Mahirap tukuyin kung sino talaga ang may-ari ng kumpanya, pero 2 lalaki ang namumukod-tangi bilang pangunahing benepisyaryo.
sina Don Juan at Yu Jue. Si Don ay anak ng mahirap na opisyal sa seguridad ng Tianjin na may akses sa daan-daang manggagawa sa pantalan at adwana. Dahil sa koneksyong ito, nagbigay ng suhol ang mga lider ng Ruhai sa maraming opisyal, kaya naimbak ilegal ang 49,000 tonelada ng kemikal. Dahil sa kasakiman nila, nilabag nila ang karamihan sa regulasyon sa kemikal at may empleyadong di alam na may iniimbak na kemikal ang kumpanya. Isang himala na hindi rin sumabog ang bodega. Nang lumabas ang resulta ng imbestigasyon, mabilis na tumugon si Pangulong Xi Jinping. Sa loob ng 4 na linggo, sunod-sunod na nahatulan ang mga opisyal dahil sa kaugnayan sa iskandalo. Ang pinakakilalang tao sa mga ito ay si Yu Jue, chairman ng Ruhai Logistics. Siya ay nahatulan ng bitay na may suspensyon dahil sa pagbibigay ng milyong-milyong dolyar na suhol. Mukhang nililinis ng gobyerno ang gawain nito, pero sabi ng mga kritiko, pinoprotektahan lang nito ang reputasyon nila. Isang pahayag na sinusuportahan ng mga sumunod na pangyayari. Ang Ruhai ay tuluyang ipinasara matapos ang mga pag-aresto, matapos magdulot ng pinsalang umabot sa 6 bilyon. Ginagawa nitong isa ang pagsabog sa mga pinakamahal na insidente sa makabagong kasaysayan. Sa kabila ng pagsasara ng kumpanya at mga hatol na kriminal, marami pa ring galit ang naiwan matapos ang pagsabog. Matapos ang tensyonadong labanan, inanunsyo ng CCP na bibilhin nila ang mga nasirang ari-arian ng mas mataas sa market price. Dahil sa pagkaantala ng bayad at pagtaas ng presyo ng ari-arian, marami ang nalugi. Hindi na nakagugulat na hindi sinuri ng gobyerno ang tugon nito sa sakuna. Sa halip, ginamit ng People's Daily ang opisyal na pahayagan nito upang purihin ang tapang ng mga tagapagligtas at mahigpit na sinensura ang mga kritiko ng CCP. Pinigilan ng pulisya ang mga mamamahayag sa pag-uulat at libu-libong social media accounts ang binura dahil sa pagpo-post tungkol sa insidente. Kaya marami pa rin ang naniniwala na may itinatago ang gobyerno. At tungkol dyan, hindi malinaw kung gaano karami sa kemikal na natapon ang nalinis na. Sa oras ng pagsulat nito, sinasabi ng mga opisyal na ulat na malinis, nasa kontaminasyon ang lugar. Gayunpaman, sinasabing huminto na ang operasyon ng paglilinis sa paglipas ng panahon. Sabi ng mga environmental activist, kulang ang update sa dekontaminasyon at hindi sumasagot ang mga kumpanyang sangkot sa email o tawag. Sa kahit anong paraan, ang lugar ni Ruhai ay isa na ngayong ecological park. At dahil sa isang palihim na gobyerno ang namumuno, malamang na hindi natin malalaman kung gaano nga ba talaga kaligtas ang lugar na ito. Dahil sa kapabayaan sa kaligtasan, mas mataas ngayon ang panganib para sa mga mamamayang Tsino kaysa noong 2015. Kaya posible na muling mangyari ang mga pagsabog na nagdulot ng pinsala sa 700 at 78 katao at kumitil ng 173 buhay, isang bilang ng namatay na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Panoorin ang susunod na episode kung nagustuhan mo ang video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.